gaano kasaya yung team ng Shell nung time na yun? Kasi si Sir Benji maloko rin. Makulit, Maloko no? siya, Pilyo makulit, eh. komedyante din talaga, mahirit na nakakatawa. Alam mo, ang masaya nito, rookie year ko, first conference champion kami kagad kasi si Bobby Parks kagad yung namin eh. So, di ba, binata ka pa, tas biglang, alam mo naman kung ano mga bonus, partner, RDO, di ba, alam mo kung binata ka pa, biglang, may pera biglang ang dahil mong pera, pare, di ba? So, talagang mararamdaman mo yun, rookie year mo, di ba, suddenly you're earning biglang 6 figures, may bonus ka na maganda. So, yun, naramdaman ko with Bobby Parks. Naisip ko, parang madali mag-champions PBA. Naisip ko lang at that time, sabi sa akin ni Ronnie Magsano, gago, hindi yan totoo. Binatukan ka? Oo. Parang madali pa lang mag-champion dito sa PBA. Hindi, tanga, hindi. Sabi ng mga paras, mga Magsano, na mga kasama ko sa Shell. Natapat lang kasi, Bobby Parks kasi, di ba? Oo. 7-time, alam ni RDO. Sa kanya na nga yung awards. Import yun, boss eh. And then yun na, ang hirap na, nag-all Filipino na kami, hirap na naman makakuha. Up until import na naman, siguro mga 5 or 6 years later, John Best ng import. Actually, dalawa import nun na. John Best. Oo. Actually, puro may import yung ko. Wala akong all Filipino. Ilan all Filipino mo? Ikaw na naman na-interviewin ko. wala akong all Filipino. Palagi akong Apat. Klase din yan. Pakain ka mamaya din. Yan. Mahirap yung all Filipino kasi. Yung experience mo with Ronnie, kasi yung guest natin kanina si Coach sa last episode was Coach Eric. Nag-abot ba kayo nung collegiate? Yes. Oo. Sa Shell. Pero napanood ko yung episode nyo eh. Medyo bugbog na yung mga paa niya noon. I remember him, yun na nga, yung kwento niya galing siya sa States. Pag balik niya, marang balot na mga semento, both. So nakita ko yung transition niya into coaching. Pero nung malakas pa yan, yung mga magagaling na mga point guard yan. Silang dalawa ni Papa Ronnie Magsano, ang gagaling niya. Na-witness mo yan. Oo. Gusto player. ko talaga kayong singitan na kanina eh. Kasi sa Benedictine Abbey sa Alabang, idol na namin siya. Mga third year high school. Ako mga grade 6 siguro. Galing basketball ni Eric Altamirano. Biglang nag-disappear na lang kasi yun na nga kinuha siya ng Menjolan dahil ang galing nag-wari siya. So suddenly nandun na siya. Yun talagang gustong kaming na mga naging younger na mahilig sa basketball. Siya talaga yung gusto namin. Kayahin natin yung gano'n. Naging player sa mga college. So grade school pa lang talagang aspiring ka na player? Late ng grade 6, first year high school, mga gano'n. Late na rin ng konti. Pero yun na biglang isang summer, naging 6-footer ako. So parang, alam mo yun, parang may advantage ka sa mga iba. Di ba? 6'1 ka na, parang nakakalabang ako, ginagano mo lang yung bola, pare. 13, 14 years old. Mga ganon. Doon ako suddenly, 6'1", 6'2 eh. Saan ka una naglaro? Yun. Mga third year high school, yun, San Beda, Alabang. Di malayo sa kanyang Las Piñas, St. Francis of Assisi. Oo. St. Benedict pa dati. Actually, Benedictine, tama, St. Benedict or Benedictine Abbey School. Ngayon, San Beda, Alabang siya. Na San Beda, Alabang. So, nandun tayo sa South. At doon ko nakita, mga 4th year high school. And then, ang maganda nito, yung San Beda, wala ka namang entrance exam sa college yan kasi sister schools. Si Badulato. Pinitas na ako doon sa... Actually, dalawa kami. Hindi na nagtuloy itong isang kasama. Dalawa kami pinitas galing sa Benedictine Abbey. Dinala kami sa Menjola. So, doon ako nakapag first year, second year college. Tapos 6'5 ka na nun? Hindi ako 6'5 RDO. Ano lang 6'4. ako? 6'3 and a half lang ako. 6'4 halos. 6'4. Pag nakasapatos na yung mga tape natin tsaka sapatos, 6'4. Mga ganun lang. Kamusta? Kamusta naman when you were with San Beda? Teammates, Maki De Hoya. Kung kilala niyo si Maki De Hoya, Barangay Ginebra. Jerry Esplana. Yan ang mga Mr. Cool. Oo, yan ang mga sumikat na mga. Siyempre, sila yung mga seniors noon, kami bago lang. Pagkatapos noon, mga 2 years, nagkaroon ako ng anak. Kaya tinapon muna ako ng tatay ko sa America. College na yun, first year, second year college, San Beda, Menjola. And then, yun na nga, may nangyari. Nag-America muna ako for mga almost 2 years.
Ang lakas makahinog yung mga from 16 to mga, ikaw alam mo yan, 16 to 18, 19, yung growth mo niyan, yung kaalaman mo, yung IQ mo sa basketball. Nag-improve. Laki ng kaibahan niyan, di ba? So pagbalik ko, yun na, UE na kami ni Bong Ravenna. Tapos tuloy-tuloy na, yung PBL dati, doon nila pinipitas yung pang-national team na hindi pa kinukuha yung PBA noon eh. So national team was composed of mga PBL. amateur. So yan, kami ni Bong Ravenna were playing for UE. We were playing for the national team. We were playing for, meron din kaming mother team sa PBL na so yun yung mga non-stop. Non-stop sa isang araw, boss. Yung ensayo ka, matulog ka lang mga isang oras kakain, may ensayo ka na. Yun yung mga panahon na yun, boss. Ako gusto ko lang balikan konti yung nasa US ka. Tinuloy mo rin ba yung basketball? Sali ka din ng mga liga dyan, gano'n. Yun na yun eh, kasi yun na, mga 6'2 na ako. Tapos, syempre, nung una, sa Amerika ka, bagong salta, wala ka namang kilala doon. Pero, syempre, as the months go by, mamaya may tropa ka na eh, may kakilala ka na eh. Laki mo, pare, baka gusto mo laro para sa, alam mo naman Pinoy, may mga ligang basketball doon, Jersey City, sa New York. So, tuloy-tuloy, basketball. Actually, yun na naging ko na parang, nakilala ko yung mga iba-ibang, dami ako nakilala through basketball. Bumagsak initially nasa Bronx ako, may mga pamilya ako na Bronx sa New York. Pero napadpad ako sa Staten Island, doon ako. Nakapaglaro ka ng street basketball doon? Hindi na-recruit kami ng Division 3. D3 lang naman, pero still, gandang experience. RDO, Division 3 yun, mga 6'8", 6'9" din yung mga kampi ko doon. So, Division 3, College of Staten Island. Siguro na-recruit kami ng isang coach, nanonood ng mga liga siguro around the area. Yun na. Gandang experience. Para, after a while, doon ko naramdaman. Siguro, uwi na ako, laro na ako sa Pilipinas. Di ba may mga legendary courts dyan sa New York? Na doon naglalaro lahat ng mga magagaling. Park ba sinasabi mo, boss? Sumilip ka ba dyan? Silip lang. Hindi naman doon. Parang by invite yung meron silang schedule na yung mga super lalakas maglaro doon. Hindi naman naikutan ko lang. Nakapanood ka ng iba yung, magagaling talaga. Iba yung meron silang oras doon. Parang yung alas dati, ganon. Yung alas 6 nila ng gabi. Doon yung kumbaga yan ang main game. Prime time. Kung gusto mong medyo makasali, punta ka ng alas 3, baka makasingit ka. Oras 4 ng hapon, may naglilima-lima doon. Pero yung alas 6, back in the day, hindi ko alam na ngayon parang reserved yun para sa mga A1 na magagaling. Mga halos collegiate or halos tawid. Pati yung mga legends ng lugar, yung mga hindi sino ba doon? Sila Bernard King, sino pang mga, di ba? Maraming malulupit na yung mga sa sikat rock. yun. So, nabitbit mo yung mga natutunan mo doon sa pabalik. But nag-decide naman na bumalik? Kasi, syempre, Division 3, ganyan. Yun naman Yun din talaga pa rin. din ang goal is play basketball dito sa atin eh. Naman ang Nagpaalam sa papa mo? Oo. Ano sabi ko, pa, mabait na ako. Hindi na ako. The usual. Suwail ako ng high school. Pero player ako. Player ako ng San Beda. Pero mag-gimmick dyan. Inom doon. Barkada. Meron. So, hindi tuwid eh. Pero, player ka pa rin. Di ba? Parang feeling mo, nakakapag-gawin sa bata. 16 years old. Nakaka-ensayo ka naman. Kahit na hindi ka natutulog. Kahit puyat. Feeling invincible. Di ba? Nakaka-ensayo ko noon. Lakas ng katawan mo. 16, 17. Pero yun ang things happen, kaya pinalis ako. And then, I kept it straight dun sa Amerika kasi yun yung goal ko, makauwi. And then, makalaro. Pinayagan ka. Sabi ko sa kanila, promise mabait na ako. Tapos, okay naman sa nanay ko. Sige, okay, uwi ka na. Pero ang nakakatawa dito, gusto ko ulit bumalik ng San Beda kay Badulato. Okay. Hindi na. Ganun ang boses na ayaw niya. Inayawan niya ako. Kasi ang parang trauma siya dun sa nung nandun ako. Bigla. Inigarilyo ka lang dito eh. So na parang hindi na. Pero nagsisi siya kasi yun na nga. Yung sinasabi ko yung improvement mo 2-3 years na gano'n. Sayang, no? Hindi nila na. Di mo naman sinabing ganyan ka nakakalakas din sa Ato. Ganun salita siya. Di mo sinabing ganyan ka nakakalakas maglaro. So, UP, muntik na ako ma-UP, sila Real Madrid. Pero, UE ang nakilala ko sila. Boise Summer, naging teammate ko sa isa ABL eh.
18 lang ako noon. So, Batang-bata. dadaling ka namin kay Ruel Nadurata. Ah. Yun ang siya coach noon. Maganda, naging showing namin. Ako, Bong Ravena, Villarias, Vic Villarias, nakapag Santa Lucia din. Finals kami, kalaban sila Limpot, Cartel, Lasal. Lasal naman. Pero, malakas na team yun. No, Luxin nga nandun pero parang hindi pa napaggagamit si Luxin. Noli that time. Ganda rin pala yung matchup nila dun. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.